Kinilala na ang 8 sa 10 bangkay na nasamsam sa iligal na punerarya sa Maynila na ipinasara dahil sa hindi maayos na pag-iimbak sa mga bangkay. Ang isa, Japanese na natagpo ang patay sa kanyang kondo. Palaboy naman ang iba pa. Nakatutok si Mark Salazar. Nabigyan na ng limitadong pagkakakilanlan ang 8 sa 10 bangkay na na-recover sa Body and Light Funeral Services noong Miyerkules. 7 sa kanila'y mga palaboy. Ito si Ramil. Ramil lang siyang kilala ng mga kapwa palaboy sa Barangay 666, Ermita, Maynila. Nakita siyang patay sa bangketa ng UN Avenue noong May 11. Palaboy naman sa Barangay 659 sa Ermita pa rin, si alias Tata. May bumarol daw sa kanya noong June 21. Walang nakaalam kung bakit. Si alias Abdul na tricycle driver sa Tondo namatay sa bangketa ng Delpan. Ipinagpapalagay ding palaboy ang isang babaeng 13 hanggang 15 anyos na nakitang palutang-lutang sa South Harbor, Port Area, Maynila. May 3 mga senior citizen na palaboy na inabutan ng kamatayan sa bangketa. Si Noel, 76 years old, sa bangketa ng Palangka Street natagpuan. Si Elena, 73 years old, sa bangketa ng Abad Santos Avenue. At isang may edad na lalaki na namatay sa bangketa ng Kirikada Street, Tondo, Maynila. Bukod tangi ang kaso nitong si Akihito Nishizuka na isang Japanese national na August 29, 2024 pa natagpo ang patay sa loob ng kondominium na tinitirhan sa Malate. Isang taon na pero walang pamilyang lumutang para sa kanya. Ang mga detalye ng 8 bangkay hango sa spot report na inilabas ng Homicide Division ng MPD. Isang linggo na lang maghihintay ang Manila North Cemetery para i-claim ang mga bangkay bago nila ito tuluyang ihimlay. May progress burial po, nakatouch naman doon yung spot report ng homicide, death certificate at doon po. Yun tatanggap po namin. Pero hindi libing namin sa maayos po. Kanina, 3 pamilya ang dumating sa Manila North Cemetery para tingnan kung kasama ang kanilang mga patay sa nakumpiskang bangkay sa Body and Light. Hindi pa natutubos ng pamilya ang katawan ni Blanquita Santos dahil hindi pa bayad ang 45,000 na funeral fee sa Body and Light. May utang pa rin ang pamilya ni Lawrence Lorica at si Romnick Camos na kulang-kulang 100,000 pa ang utang sa punerarya. May 8 body pa po tayo dun, wala po dun eh. Pinapunta ko na po sa Manila City. Sabi ko, doon na lang po doon po mag-blanket para masagal. Nire-repair na po namin sa city legal namin ngayon eh. Yung mga problema po. Siguro sila, may ladder po sila ngayon tapos tatawagan po sila ng city legal. Sinusubukan nating makipag-ugnayan sa Body and Light pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Sa gitna ng naglalabasang kwento ng mga bangkay na pinagdamutan ng dignidad dahil walang perang pampunerarya, ipinaalala ng DSWD na merong burial assistance na hanggang 50,000 pesos para sa mga walang-wala. Simula 2023 hanggang June ngayong taon, nakapagpalamay at libing na raw sila ng libre para sa 517,000 na nasawi. Ang pinapasubmit natin, yung funeral contract, of course yung death certificate, valid ID, and then meron din yung certification from the hospital. And then ini-interview kasi yan ng ating mga social workers. Para sa mga palaboy, barangay certificate lang na nagsasabing palaboy sila ay sapat na para mabigyan ng disenteng libing. Mayroong higit 700 DSWD accredited funeral parlor sa buong bansa na katuwang sa pagbibigay ng libreng funeral services. Pwedeng ma-cancel or ma-revoke yung aming pong agreement with them kapag merong pong mga kapabayaan o may mga report na naiparating sa DSWD na hindi maayos na serbisyo doon po sa ating mga kliyente. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.